Pilipinas, kumusta kayo? Mainit-init pa rin kakofing usapin itong impeachment complaint laban kay Sara Duterte dahil nandiyan na po yan sa Senado. So, naka-break ang Senado pero may mga remedyo kakofi. Actually, ang bola ngayon na kay Senate President Chis Escudero. May mga legal experts na lumalabas na nagsasalita sila na pwede namang mag-conduct ng special session itong Senado. Diba? Kung gugustuhin ni Chis Escudero, may paraan. Kaya ang dapat i-pressure ngayon si Escudero Sir, meron naman palang paraan Tayo hindi natin alam yan. Kasi naman tayo mga abogado. Diba? Pero may mga abogado, may mga eksperto na lumalabas na pwedeng gawa ng paraan. Kasi sayang nga naman. Kung magre-resume ang Senado ng Hunyo, February, March, April, May, 4 months ka coffee ang matitenga, ang masasayang. So ang proposal, magkaroon ng special sessions. May mga sinasite naman silang dyang mga provisions sa ating konstitusyon na pwedeng gawin ni Senate President Chis Escudero pero hindi pa nahihimay yan kasi sabi nga kalma, baby kalma. Dahil bago pa lang, kahapon pa lang yan, pinag-uusapan pa lang yung mga pwedeng gawin ng Senado. But ang potentially, ang mukhang mangyayari, kung magre-resume yan ng June 2, 19th Congress pa rin yan. Ibig sabihin, meron pa hanggang katapusan ng Hunyo yung mga lumang senador. Tapos, hindi pa naman kasama doon yung mga bagong elected o yung newly elected senators na hindi pa sila kasama. 20th Congress pa sila. Itong si Bato, nag-a-assume. Nag-a-assume si Bato. Dalawa lang to Nag-a-assume si Bato na mananalo siya sa itong election, mananalo siya or mapapabilis yung hearing. Kasi, na agad kine-claim niya sinasabi niya na I will be neutral. Magiging neutral daw siya dito sa impeachment trial. So napaisip ka, di ba sir, re-electionist ka. So mag-election. Pagbalik mo, sige, baka may few weeks ka para pumasok pa kasi June 2, let's say mag-resume ng June 2, pero patapos na rin yung Hunyo, baka ina-assume niya na magiging neutral daw siya. Na mananalo siya. Dalawa yan Either mananalo siya, re-elected siya, or mapapaga yung hearing para maging judge siya, tumayo siyang judge dito sa impeachment trial na ito. Malinaw, kung titingnan natin yung timeline sa mga analysis din, imposible, once na hindi ka re-elected, kung si Bato hindi siya re-elect, hindi siya pwedeng mag-judge, hindi siya pwedeng magbigay ng husga, kasi definitely, hindi naman matatapos siya sa loob lang ng isang buwan, yung impeachment na yan. So kung magre-resume ng June 1, kung hindi siya na-re-elect, hanggang katapusan na lang siya ng Hunyo. So paano siya magdi-decision dyan? Pangalawa, second option, manalo siya. Sige, worst case scenario, manalo siya, ma-re-elect siya bilang senador. Sabi niya, magiging neutral daw siya. Unang-una, dapat. Di ba? Dapat. Pero ang tanong ngayon, totoo ba? Magiging neutral ka ba, Senator? Di ba? Noon sinasabi mo, loyalty mo nasa mga Duterte, sabi mo nga lulubog o babagsak, magtatagumpay ang loyalty ko na sa pamilya Duterte. O kay Duterte. Sige, ito sabi niya, and I quote ba to I will sink or swim with Duterte. Oh, wow. Ibig sabihin, lulubog siya or lalaban siya, lalangoy, maraming ibig sabihin ka, Coffee, kasama si Duterte. Kung baga walang iwanan, yung loyalty ko nandiyan kay Duterte. O kung ganyan naman pala, kasi boss niya si Digong tingin niya talaga boss. Actually, in fact, si Digong naman talaga yung nagluklok sa kanya sa pagka-senador. Without Digong, hindi mo mananalo sa pagka-senador yan. Kasi nagpasikat naman dyan talaga si Digong, kaya loyalty niya na kay Duterte. Kaya nga, sinong maniniwala kay Bato na magiging neutral siya? 8 boto ang kinakailangan ni Sara Duterte para ma-acquit siya dyan sa impeachment na yan. 8 votes yan. Kung ngayon ang pag-uusapan, itong kongreso na to, itong 19th Congress, 7 dyan, solid. Solid dyan sa kanya. O isa na lang kailangan. So most likely, itong kongreso, hindi talaga siya mai-impeach. Kasi marami siyang bataan dyan Marami siyang supporters pa, si Sara. Pero kung titingnan natin yung merit, which is yun ang dapat, ka-coffee, hindi dahil kaibigan mo, actually sisingilin din ng mga senador dyan na boboto. Mahuhusgahan din kayo mga senador. Kung boboto kayo at hindi nyo titingnan yung merit ng kaso, kung hindi nyo titingnan kung gaano katibay itong argumento, yayariin kayo ng taong bayan, gagantihan kayo niyan kung halatang halata na pinaburan nyo itong si Inday, nang hindi nyo tinitingnan yung argumento, yayariin kayo niyan. Sabi ni Bato, actually headline to ng politico.com, pwede nyo rin i-check yan. Loko din tong politiko, sabi niya, caption niya na, Bato de la Rosa claims he will be neutral in Duterte's impeachment trial. Politiko na mismo yan.
Ito, mainstream media, I consider Politico.com, no, yung bilyonaryo, as a legitimate media organization. Mismong caption na nila, hindi naniniwala. Media, hindi na naniniwala. Kasi sino ba namang maniniwala na magiging neutral si Bato? Sige nga, Aber. Sa tingin nyo, magiging neutral si Bato? Sa impeachment trial kay Sara? Kay, kay Kibuloy nga, hindi na siya neutral eh. Ano niya ba si Kibuloy? Ano pa si Digong? Si Digong, amo niya. Mas lalong magiging bias siya kay Sara sa mga Duterte kasi nagawa niya nga kay Kibuloy eh. Ano ba si Kibuloy sa kanya, di ba? Senator Ronald De La Rosa said he would maintain political neutrality when the impeachment trial of Vice President Sara Duterte starts at the Senate. Sir naman eh. Sinong binobola mo dito? Sinong maniniwala yan? De La Rosa said it is no secret he is allied with Duterte and the latter's father, former President Rodrigo Duterte. Exactly. Ang way siguro, hindi ko alam kung paano, no? Kung gusto mo talaga maging neutral, mag-inhibit ka na lang. Huwag ka nang bumoto, di ba? Ilayo mo na yung sarili mo. Hindi ko alam kung paano gagawin yan. Wala pa naman tayong na-witness sa ganyang scenario, no? Pero kung ako siya, kung gusto niya talaga palabasin na neutral ako, ha, ito assumption to, ha, na assuming na nanalo siya, na re-elected siya, gusto niya maging neutral, mag-inhibit na siya. Huwag na siyang sumali dyan. Parang yung sa regular courts, di ba? Kung sa tingin mo, halimbawa kamag-anak mo o kaibigan mo yung huhusgahan, mag-inhibit ka na para sabihin talaga neutral ka talaga. Yun ang pwedeng gawin ni Bato. Hindi na pwedeng sabihin na magiging neutral ako na obvious naman, hindi naman siya magiging neutral. Alam mo kung paano niya mapapasinungalingan yan? Maniniwala ang tao na naging neutral siya, bumoto siya pabor sa conviction ni Sara. Yun, sa pool. Maniniwala ang taong bayan na hindi ka neutral. Pero kung buboto siya against the conviction of Sara Duterte, nako, malabong-malabo yan. But he said he would go through the evidence to be presented when trial commences. Ewan ko, hindi ako naniniwala. I'm not buying this statement of Bato de la Rosa. Titingnan niya raw yung ebidensya. Kay Kibuloy nga eh. Kay Kibuloy, napakatibay ng ebidensya. Tinignan niya ba yung ebidensya? Anong ginawa niya kay Torre? Umalis na kayo dyan. Diba? Pinapaalis niya na dyan sa kingdom. Wala yan dyan, umalis na kayo. O kung nakinig si Torre sa kanya, hindi nahuli si Kibuloy. Again, Kibuloy pa lang pinag-uusapan dyan, ha? Hindi pa si Duterte. Na mas loyal siya kay Duterte kaysa kay Kibuloy. Historically, hindi gagawin ni Bato to na magiging fair siya, magiging neutral siya. I have been expecting that to happen. Nakikita ko naman ang kanilang effort to impeach VP Sara. Alam naman natin na itong impeachment is a political exercise, but still, as sitting judge, I have to maintain political neutrality. Actually, sir, yun talaga ang dapat, pero hindi kami naniniwala. Opinion ko ito, ha? Opinion ko ito. Hindi ako naniniwala na magiging neutral si Bato. Magiging neutral siya two ways. Mag-inhibit siya, hindi ko alam kung paano, kung pwede ba sila mag-inhibit dyan, and I think pwede naman yan. Or pangalawa, bumoto siya pabor sa conviction. Yan, maniniwala ang taong bayan na naging neutral siya. He lamented though that the impeachment proceedings might derail his chances of getting re-elected and distract him from campaigning ahead of the May midterm elections. Ay, nagagawa na lang na ito ng palusot ka, Coffee. Gumagawa na lang ng palusot para pag hindi nanalo. May justification, may dahilan. Ako naman, ang daya nila, no, gagawin kami hostage dito para maging judge ng impeachment court. Tapos, sila mangangampanya na 24 of us will be sitting as judges. Hindi kami makakapangampanya. Mr. Senator, hindi madaya yan. Dahil nakalagay yan sa konstitusyon, nakalagay sa saligang batas, hindi yan daya. Hindi kayo dinaya ng mga miyembro ng House of Representatives dahil yan ang procedure na nakalagay sa ating saligang batas. Hindi tayo mambabatas, hindi tayo abogado, pero naiintindihan natin yan. Utos yan ng saligang batas. Mandato sa inyo yan. Hindi dahil dinaya kayo. Dahil makakapangampanya itong miyembro ng House of Representatives as compared sa mga senador na didinig dito. Hindi yun ang purpose. Naka-break nga kayo, naka-session break kayo dyan. Paano hindi kayo makakapangampanya? Ewan ko, bakit ganito yung argumento ni Bato? Ang tingin niya, dinaya sila sa pag-file ng impeachment. Hindi daya yan.
Utos yan ng saligang batas. 1987 pa, nakalagay na yan. Hindi yan ngayon lang ginawa ni PBBM. Hindi lang ngayon ginawa ng mga mambabatas. Konstitusyon ang nagsasabi na ang senador o ang senado ang didinig, ang magkakandak ng impeachment trial. Hindi ang ginawa ng House of Representatives lang. Ginawa nila yung trabaho nila. Ngayon, trabaho nyo naman ang gawin ninyo. Hindi yan daya. Hindi ko alam bakit ganyan argumento ni Bato na dinaya. Ang daya nila, no, gagawin kaming hostage dito para maging judge ng impeachment court. Tapos sila mangangampanya na. Wow! Anyari? 24 of us will be sitting as judges. Hindi kami makakapangampanya. Selfish. Selfish. Sobrang selfish. Iniisip ang pangangampanya. Opportunity mo nga yan. Sisikat ka, oh. Lahat ng media nakakover sa'yo doon, oh. Naka-coverage doon sa impeachment. Nabutan natin kay Corona. Yan, nasa trabaho na tayo niyan. Sikat siya. Popular siya. Lagi siyang nakikita sa TV. Ayaw niya ba yan? Pero ang tingin niya doon, daya. De La Rosa believed the trial would only commence after the elections or when Congress resumes session on June 2. The earliest we tackle that is after the election. We will be making our rules on impeachment. Pag-uusapan namin yan. Pero based na pag-usapan kanina, yun ang rinig ko. Itatackle after election. Sabi ni Bato. Agree. Yun naman talaga. Dahil maraming kaalyado si Sara Duterte dyan. Pero sir, hindi kayo dinadaya. Anyari sa inyo dyan. Kung hindi mananalo si Bato, malaki chance na ma-impeach si Sara Duterte. Kung mananalo siya, ididagdag points yan. Si Senator Bongo, for sure, mananalo yan. Diba? Ang taas sa survey, for sure, mananalo yan. So, feeling ko, mga 5, may sure votes na si Sara dyan, 5, kailangan niya ng 8 boto. So, kung matatalo si Bato, lugi si Sara dyan. Tingnan natin kung ano mangyayari ka, Coffee. Tingnan natin. Kayo po ang bahala. Iluklok ninyo yung mga dapat at iluklok po yung mga sa tingin ninyong makatutulong sa gobyerno at mapapanagot ang dapat managot. Iba na sa Facebook ka Coffee, please like and comment. Baka di pa po kayo naka-like and comment. Like and follow ka Coffee sa taas. If you have opinions, you have something to share, please do so just sa ating comment section. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe at hit the notification icon para updated po kayo sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa mga sumama. See you sa ating susunod na videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye.